Isang magandang araw po muli sa ating lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Welcome po muli sa ating pong programang Bible Talk. Ito ay isang programa kung saan ay ating pinag-aaralan sa banal na kasulatan ng mga katotohanan na may malaking impact sa ating buhay. Mga saligang katotohanan sa banal na kasulatan na maaaring magbigay sa atin ng kaligayahan, pag-asa, at kagalakan. So, ngayon po ay ating kasama ang ating mga, of course, kasamahan sa ating programang Bible Talk. Una, si Brother Noli Canaliha. Yan. Welcome, Brother Noli. Thank you, Elden. At of course, isa nating Rose. Si Sister Lani for Lucas. Gandang araw, Brother Rio. Yeah. So, ngayon po ay tayo ay mag-aaral ng isa sa napakahalagang katotohanan sa banal na kasulatan. At hindi lang kahit hindi sa banal na kasulatan, pag tumingin ka sa buong sanlibutan, sa iyong paligid, ay ito ay katotohanan. Yes. Pero bago tayo magpasimula, ay atin pong bubuksan ang ating pong programa. Of course, bago natin buksan ang ating banal na kasulatan, ihilingin natin ang tulong ng banal na Espiritu upang ating maunawaan ito. Brother Noli, pwede mo ba tayong pangunahan sa pangalan? Sige po. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay muli pong lumalapit po sa inyo upang hilingin po ang kapatawaran sa lahat po ng aming mga kamaliang nagawa sa inyo. Ngayon, Panginoon, kami po ay pag-aaral ng panibagong topic tungkol po, Panginoon, sa banal na kasulatan. Naway samahan niyo po kami ngayon at naway ang lahat po ng mga salita na po ngayon ibibigkas ay maging liwanag para po sa aming pong mga tagapanood at sa aming lahat. Thank you, O God, for loving us. Thank you for Jesus. In your name we pray. Amen. Amen. So, ang katotohanan po pag-aaralan natin ngayon is isang topic na napakahalaga. Ito ay may kinalaman sa kadiyusan. Tayo ay mga Kristiyano at tayo ay naniniwala sa Diyos. Sa una nating pinag-aralan na yan, salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. Naniniwala tayo na ito ay salita ng Diyos. Pero, Brother Noli, bakit tayo naniniwala sa Diyos? Ano ang Diyos? Or rather, sino ang Diyos? Diba? At kung ating titingnan ang sanlibutan natin ngayon, lalo na sa ating kapanahunan na information age, kung saan ay kumbaga ay nasa postmodern era na tayo, at ang namamayani na usapin ngayon na topiko ay yung may kinalaman sa bagay na kung saan you can think what you want. You are free to think what you want. And kalimitan, they venture on the side where you can even think that God does not exist. At ang tinatawag nating mga tao na hindi naniniwala sa Diyos ay mga tinatawag nating mga atheists. Mga atheists. Yeah? And yes, you can argue with them. You can argue of like evidences of God, but of course they are free to think. They are free to say, and their opinion is free. They are free to voice their opinion. Pero bakit nga ba tayo naniniwala sa Diyos? At ano ang mga katibayan kung bakit tayo ay naniniwala sa Diyos? Ako na. Okay. Alright, so once again, magandang araw po sa ating lahat, no? Sa ating pong mga kasama dito ngayon. So sa tanong na bakit tayo naniniwala sa Diyos, myself, no? Na may Diyos, ano? Na yung bang tanong na who is God, na isa sa mga tanong na kung saan ay in our human wisdom, no? Kung sa ating pong pag-isip na
sarili ay talagang mysterious, no? Talagang mystery. Bakit? Bakit po mystery? Ito po ay mystery kung atin pong titingnan o atin pong iisipin ng malalim na kasi wala po sino man sa atin ay nakakita anong purma, ano yung hugis, sino ang Panginoon. Kaya po ay mystery. Pero para po sa mga taong na bukas ang pag-iisip, para po sa mga taong mayroon pong pananampalataya, para po sa mga taong willing na since the question about who God is mystery, but for those people na bukas po ang kanilang pong puso, ang kanilang pong mga mata na about sa tanong na who is God ay talagang makikita nila. Amen. No? Kasi nga kahit po gaano natin i-explain yan, Elder, na ganito ang Panginoon, ganito ang kanyang pong ginagawa. Kung mismo tayo ay close ang ating mga mata or close ang ating pong puso, so it means hindi po natin makikita kung ano at sino ang Panginoon. So sa aking sarili po na pananaw na bakit po ako ay naniniwala sa Panginoon, dahil po mismo ang aking, kasi ang aking pong mga mata ay binuksan ko para makita ko ang gawa ng Panginoon. Amen. No, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat po na nakita ko na mayroon din Panginoon. Amen. So, ang Panginoon ay ang Diyos na ito na ating pinaniniwalaan ay nagpahayag siya ng kanyang sarili. At ang naniniwala, there are two things na pinahayag niya ang kanyang sarili. This is yung tinatawag natin general revelation, which is the nature, yung bagay na nasa paligid natin. At his special revelation, which is His Word, the Word of God. Sister Lani, can you give us some thoughts on like these two revelation? Like first is the general revelation, which is nature. Can we see God in nature? And how? Before i-give ko yung magbigay ako ng mga verse na nagpo-prove, I remember also the story about the two friends. Yung naglalakad sila pauwi. But then, ginabi na sila. So, sabi doon sa kanyang kaibigan, Juan, ikaw ba yung naniniwalang may Diyos? Sabi niya, hindi ako naniniwalang may Diyos. Sabi niya. So, ikaw, naniniwala ka ba na may Diyos? Oo, naniniwala ako na may Diyos. So, nung kinagabihan na yun, ay natulog sila doon sa isang kubo dahil ginabi na sila. At sa himbing ng kanilang tulog, pagkagising nila, ay nakita na nilang wala yung kanilang mga gamit. So sabi ni Juan na hindi naniniwala na may Diyos, sabi niya ay nawala yung ating mga gamit. So sabi ni Pedro, so yung kaibigan niya, paano mo masasabing ninakaw? Sabi niya, kasi nakita ko may bakas doon sa lupa, yung kanilang mga paa. So ganon, in that way, mayroon din palang bakas na nagsasabi na mayroong Panginoon. So tingnan natin doon sa sinasabi doon sa mga awit. Sa mga awit. So sa mga awit, sa 19, titingnan natin meron ditong mga bakas na nagpapatunay. Yung in general, sabi niya, 19 verse 1 to 3. So sabi po dito sa verse 1, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at pinapakilala ang kalawakan, ang gawa ng kanyang kamay. Yan. At sabi sa verse 2, sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Oh, wow. Wow. At sa verse 3, to continue, sabi niya, walang pananalita o wika man, ang kanilang tinig ay hindi maririnig. So, maliwanag na there is bakas, may bakas siya na nagsasabing meron tayong Diyos. So, even yung kalawakan, yan, and the nature. They are proof. No? They are the proof na meron tayong Diyos. Na lumalak. Yes. Yes. So, alam mo, yung naalala ko rin,
yung isang video na nagpapakita kung gaano kaliit ang Earth doon sa, nakita ko yun sa YouTube na una, sa Amerika, then palaki ng palaki yung video, palayo ng palayo hanggang makita mo yung bilyon-bilyon sa solar system, tapos makita mo yung ating sun, tapos lumayo na lumayo ay yung Milky Way galaxy na binubuo ng bilyon-bilyong stars, and then palayo ng palayo ay ang universe, ay napakaliit na, napakalayo na lang. Hindi mo ma-imagine talagang kung gaano kamangha-mangha. At ito hindi mo pwedeng sabihin na ito ay nanggaling lang sa wala. Yes, Na tama. ito ay walang lumikha. Sapagkat makikita mo ang kaluwalhatian ng napakalalaking buntala, mga higanting mga bulang apoy na itong kung ikukumpara mo ay talagang kamangha-mangha. At kapag tumingin ka sa microscope, kahit sa kaliit-liitang cell, ay nakapanood din ako yung animation noong maliit na cell ng katawan natin sa loob, yung sa nucleus, kung saan minamanufacture yung ating DNA at nag-i-split yung ating DNA na napakakomplikado. At ito ay sa loob ng isang cell. At para itong isang syudad na kung saan ay may kanya-kanyang gumagawa at gumagalaw ayon sa kanilang mga purpose doon. Abay, yun ay makikita mo sa kaliit-liitan, yung kamanghamanghang design na yun. Ngayon, brother Noli, kapag may nakita kang ganong kamanghamangha, yung cellphone, yung yung ating relo o yung ating mga ginagamit, yung camera na ginagamit natin yan, napakakamangha-mangha kung paano gumagana yan. Libong parts ang gumagana dyan. Maniniwala ka ba na walang gumawa niyan, na walang engineer sa likod na gumawa niyan? So, sa binasa po ni kanina, ni Sister Sister Lani Lani. kanina about sa verse 1 Mm. ng Psalm 19 verse 1. Sabi dito, the heavens declare the glory of God. Mm. So, kung kung ating pong pansinin ng Ilder, na kung sa ating pong pag-iisip, ating pong laliman ng ating pag-iisip about sa nature. For me, for example, sa yung dagat, Oh. no? Kung yan po ay meron pong pinanggalingan, o yung bagang merong gumawa niya na tao or sino man, kung ato pong mapansin dyan, hindi mo siya ma-explain ng detail kung paano po ang dagat ay lumaki, kung paano po ang dagat ay lumiit, yung mayroon pong tide, no? So, yan po lamang po isa sa mga example ay nakita po natin na there is someone na ginawa niya yung bagay na yan na hindi po kayang gawin ng tao. Kaya po sabi ko kanina na the question about who God is mystery. Even the sea na bakit ay lumiit at lumaki, it's also mystery. Pero kung atin pong mga kapatid, mga kababayan, kapag atin pong buksan ang ating isipan, atin pong mga mata, ating puso, ay atin pong makikita what kind of God we have. No? Kasi po, sa nature pa lang, no? Sa mga kabundukan pa lang, yung mga bundok na hindi mo ma-explain kung gaano, bakit may malaki, bakit yung mga kagandahan. No, hindi mo ma-explain na inuman. Kaya po ay nagpapatunay na meron po talagang Panginoon. Amen. Alam mo, napaka yung nature. Alam mo yung dahon, pag pinitas mo yan, that is para sa maaaring very normal, very simple. Yes. But kahit Samsung or Apple company, pinaka sophisticated at pinaka high-tech na company sa buong mundo, hindi nila kayang gumawa ng isang dahon na gano'n. Kahit yung damo. Yes. Hindi nila kayang gumawa ng kahit isang natural na gano'n. At hindi mo pwede sabihin, walang gumawa, no? Because it is, kung pag-aaral ng dahon na very sophisticated yun ay pag pumukot, tumatanggap ng init ng araw, nagluluto ng sugar, kaya nagkakaroon ng buhay ang halaman. Diba? So yun ay kamanghamang. Ngayon, nabanggit mo na,
yung nagpapahayag ng kung anong klaseng Diyos. Diyos siya. Ngayon, ang tanong kasi not mostly ano ang Diyos, kundi sino ang Diyos. Kasi mas ang pag-aralan natin, sinasabi natin special revelation, ang salita ng Diyos, mas interesado ang Diyos sa pagpapahayag ng kanyang sarili kung ano yung kanyang karakter kaysa dun sa kung ano saya. Kung tatanungin mo na ano ba ang Diyos? Hindi mo kasi mauunawaan yun kasi Tama. ano ba ang Diyos? Pero yung sino ang Diyos, kung ano yung kanyang karakter, inireveal niya sa kanyang special revelation. Kaya nakakatuwa at we are very fortunate na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kanyang special revelation, ang kanyang salita. At ipinahayag niya ang kanyang sarili kung sino siya sa kanyang salita. At yan ay ngayon ay ating pag-aaralan. Sister Lani. Ngayon, ano ang una mong masasabi tungkol sa attribute ng Diyos o kung sino ba ang Diyos ayon sa kanyang salita? Kung titingnan natin doon sa aklat ng Exodus, Mhm. meron doon pagpapaliwanag na kung saan ay ipinahayag o yung kanyang character, kanyang katangian. Mhm. So, kung titingnan natin doon sa tama ba sa Exodus 34 Mhm. verse simula sa 6 or 6, sabi niya, at ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya na itinawag. So, doon kapanahonan ni Moses. Si Moses yung ano niya dito. At sabi niya, sa verse 6, ang Panginoong Diyos, na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamahan at pagsalamsang at sa kasalanan, at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin ng dinadalaw ng kasamahan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak at ng mga anak hanggang sa ikatlo at sa ikaapat na salin. So, kung titignan mo so dito pa lang binigyan tayo ng yung pagkakakilanlan natin kung sino ang Diyos. Na ang Diyos ay, sabi dito, ang Diyos ng kapuspusan ng kahabagan. Ayan. Alam mo minsan, pag binabasa ko yung since itong banal na kasulatan, it reveals who is God, di ba? Kung nakikita mo, ako nga, minsan na nagkakasala. At malalaman mo na puspos ng kahabagan. At sabi ko, wow, makikita mo, mararamdaman mo na yung kanyang karakter ay magbibigay sa iyo ng pag-asa na ikaw din ay magpatawad kapag ikaw ay at nakakapagbigay ng daan ng loob. Kapuspusan, sabi niya. At sabi pa dito yung banayad sa pagkagalit. Ayan na, alam mo, na although ako'y makasananang tao, alam natin yan, but I'm so fortunate that God has given me this opportunity na banayad siya. Na siya pa mismo yung gumagawa ng kaparaanan para maramdaman ko yung kanyang pagiging banayad sa pagkagalit na hindi niya ako agad na, kasi sabi nila God is a harsh God. But dito kung titignan mo, di ba? Banayad sa pagkagalit. At makikita din natin dito na siya ay sagana sa kaawaan at katotohanan. Ayan, I like the katotohanan dito na kung titignan natin the word katotohanan, truth. Yan. And we want all to know the truth. At sabi ay ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa atin sa the truth will set us free. Hindi siya nagsisinungaling. Yes. Kita natin dito na sabi nga dito, ang Panginoong Diyos ay puspos sa kahabagan at mapagpakaloob at banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at sa katotohanan. So, yung sinasabi natin kaninang katotohanan. So, lahat tayo gusto natin na yung ikaw, gusto mo bang
yung taong akala mo pala yung nagsasabi ng totoo, hindi pala. So, hindi yun ang gusto natin, di ba? So, the Bible, it says that God is the God of truth. At sa pamamagitan ng Biblia, pinahayag niya dito kung sino ang ating Panginoon. At we are very fortunate na sa pagbabasa natin ng Bible, ay nauunawaan natin kung ano yung katotohanan na yun. At sabi nga, the truth will set us free. Amen. So, alam mo, sa karamihan ng tao sa sanlibutan, alam ko, parang ang karamihan mga tao na hindi naniniwala sa Diyos is because of their wrong, yung maling interpretation or pagkakakilala sa Diyos, yes. 'di ba? Kasi hindi ko sila masisisi because kalimitan ng ay mismong we Christians ang may fault, ang may kasalanan. Bakit? Because we represent God the wrong way. Sometimes yung mga turo ng karamihan ng mga Christian churches ay katulad ng turo ng halimbawa yung eternal hellfire. Sino ba ang Diyos na lilikha ng isang tao tapos kanyang tutorturin sa sa impyerno ng magpasawalang hanggang bilyon-bilyong taon? And yung Diyos na makapangyarihan sa lahat pero hindi niya mailigtas sa kasakunaan, sa mga and then naiisip nila na kung ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, mabuti, pag-ibig, katulad ng sinabi natin yan, katotohanan na katulad ng binasa natin yan, bakit may mga ganito? Diba? At paano natin ito maipapaliwanag? Diba? These are legit questions. Hindi natin ito sinasabi na these are not legit questions. But buti na lang may sagot sa salita ng Diyos. Amen. May sagot sa salita ng Diyos. And the Word of God ay ipinapahayag niya ang salita ng ang Diyos, kung sino ang Diyos, kung sino talaga siya, versus doon sa kung ano yung sometimes ay yung tinuturo ng kultura sa atin na kung ano ang Diyos, kung sino ang Diyos. So, paano natin liliwanagin ito na ano ba at sino ba talaga ang Diyos? Ating binasa kanina, bakit yung mga questions na yun ay kumbaga ay nag-e-exist? At ano ang mga kasagutan sa mga questions na ito? So, unahin natin yung kung ang Diyos ay pag-ibig, kung ang Diyos ay mabuti, Brother Noli, bakit mayroong mga sakit? Bakit sakuna, no? may mga sakuna? Ganyan. Nilikha din ba niya yan? Paghihirap. May mga paghihirap. Ganyan. Okay. So, yan po ay mga common question, no? Hindi lang po dito sa bansang ito o sa isang bansa, kundi ay global, no? Oh. Yan po ay yung tanong na yan ay hindi lang yan ay sa isang tao, kundi yan po ay pangkalahatan. Yung tanong na where is God when it hurts? Yes. No, kasi yan ay makita natin, no, sa tipong sa paligid natin. Pero yung tanong na yan, mga Elder Riel, no, ay masakit pakinggan kapag may mga taong nagsabi sa atin ng ganyan. No, naniwala naman ako sa Panginoon. Pero bakit ganito? 'Di ba? Kung nandyan siya, nag-exist siya, bakit ito nangyari sa akin? Totoo ba siya, no? So, mga kapatid, ganito po 'yun ay. Kung atin pong titingnan yung pangyayari, bakit merong mga accident, may mga ganyang pangyayari, hindi po dahil ay galing yan sa Panginoon. No, kung atin pong tingnan ang Genesis, Elder Riel, a little bit background sa Genesis. Yan po ay nangyayari, yan po ay the result, no? The result kung bakit po ay nangyari yung mga ganyang pangyayari ng mga kasakuna, it is because of the yung sinuway ng ating mga magulang. Unang mga magulang, si Adan at si Eva, yung utos ng Panginoon. Kaya po ay merong aksidente, kaya po merong mga sakit. Dahil yan po ay resulta ng disobedience. Kasalanan. No?
yung mga nagawa sa ating mga magulang until this very moment. No? Mm. Pero ngayon mga kapatid, kung yan ay nag-i-exist na siya, so ang tanong ngayon, nasaan ang Panginoon? No? Nasaan siya sa panahon ng ating kapighatian? So, I want you to open your Bible with me sa aklat po ng Isaiah. Ganito po kasi mga kapatid, ang Isaiah 43 verse 2. So, yan po ang sagot ng katanungan natin na where is God when it hurts? Kung totoo siya, kung nag-exist siya, ay bakit ganito ang nangyayari sa akin o sa karamihan natin? Okay, at pong basahin dito, no? Sabi dito sa Isaiah 43 verse 2, sabi niya, when you pass through the waters, I will be with you. Amen. No? And through the rivers, they shall not overflow you. Pangatlo, when you walk through the fire, kung atin pong pansinin yung fire, ay marami itong meaning. No, it's either kapag kapighatian, problems, and etc. No, and when you walk through the fire, you shall not be burned. Wow. So, ang tanong po yan mga kapatid, Elder, na kung nasaan po ang Panginoon sa panahon na ikaw ay mayroon pong kapighatian. He is there. Ang the problem lang is ikaw ay wala sa Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, kung the question of who God is, nagdepende yan kung mismo tayo, ikaw at ako, ay bukas po ang ating mga mata, ang ating puso. Actually, when trials, problems, pain ay nag-exist sa ating buhay, nandyan ang Panginoon. Amen. Kasi nga sabi nga dito, when you pass through the waters, I will be with you. Amen. Alam mo, itong topic na ito ay napakalawak. Yes. Ito ay magbubukas tayo dito ng isang pang topic na napakalawak na pag-uusapan natin sa susunod. But the comforting thing na sinabi mo, Brother Noli, is that hindi ang Diyos ang may kalooban ng lahat ng kasamaan nangyayari sa sanlibutan Exactly. ito. Na hindi siya ang may gawa. Na hindi siya ang may gawa ng kamatayan, hindi siya ang may gawa ng kung bakit mayroong mga pagkakasakit, kundi mayroong kaaway, mayroong nangyari sa nakaraan na kung saan dahil sa maling desisyon at paglabag ay tayo ay nadamay at talagang ang sangkatauhan ay pero ang mabuting balita, sabi mo nga, ay ang Diyos ay kasama natin. At ang Biblia ay may sinasabi na hindi lang I understand yung sinabi mo na nasasaktan tayo, no? You cannot really answer that question when you are there. Like, kapag ikaw ay nandun sa sitwasyon na yun, what will you say to someone na nagsasabi na, bakit yung anak ko pa? Bakit, di ba? Bakit ang anak ko mabait, ganyan, wala namang bakit? And you can explain everything from the Bible, but it's, di ba, it will still be painful. But the truth is, but we understand. No, we understand. So feelings, being human, But the comforting words from the Bible is, ang Diyos ay kasama natin. And the comforting word is, He understand. Why? Because siya mismo ay naranasan niya. Din ng ganyan. Naranasan niya. At doon natin lubusang maunawaan yung 1 John 4:8, which is yung definition of who is God. Sister Lani, ano nga yung 1 John 4:8? So, Sige basahin natin. natin doon sa 1 John 4:8. Yes, nung bata ako. Ito yung memory verse ko. 1 John 4 verse 8. Sabi po dito mga kapatid, at ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Yes. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ayan. So, ang Diyos daw ang pag-ibig. Amen. Ayan. So, anong ibig sabihin ng ang Diyos ay pag-ibig? Pag-ibig is very broad word. Ngayon,
kahit nasabihin natin ang Diyos ay pag-ibig, how would you prove that? That God, itong Diyos na ito na ating sinasamba, ay Diyos ng pag-ibig, minamahal tayo. And, papaano yun ipinakita ng Diyos sa atin? Yung Diyos na ating sinasamba, pinaniniwalaan, papaano yun ipinakita sa atin ng Diyos at pinatunayan niya na siya ay pag-ibig? Brother Noli. Okay, so magandang tanong po yan, no? Na paano po natin na feel o naranasan ang pag-ibig ng Panginoon, no? I'd like to share my experience, no? When I was in high school. No? Yan po ay isa sa mga experience ko na hindi ko talaga malimutan. Bakit po, Elder Riel? Ganito po kasi, sa panahon na yon ay umuulan ng panahon na yon at ay talagang siyempre kapag ikaw tumatakbo ka, wala ka sa, hindi mo makita yung yung sa unahan mo. So napansin ko na bigla na lang parang mayroong parang yung consciousness natin na biglang nagsabi na tumingin ka. So hindi ko napansin, mga Elder Riel, na meron na palang paparating na isang sasakyan papunta sa akin. No, just second na lang sana ay talagang madisgrasya ako. But yun nga, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, dahil sa kanyang yung pagliligtas sa akin, Amen, ay mayroong isang bagay na ginamit niya upang tayo po ay mailayo sa kapahamakan. Amen. At hindi lang yan sa physical na kapahamakan. And during the time, hindi mo pa kilala ang Diyos. Talaga. Yes. At yun pala, may plan ng Diyos sa buhay mo. Yes. Na ipapakilala at papahayag niya ang kanyang sarili sa iyo. Yes. Nalaman mo katotohanan. Kasi nung panahon na yon ay kasi na ako ay nakilala ko ang Panginoon ay when I was in 20 years. Oo. That was my 17 years old. Oh. No, kaya talagang makita ko na may plano pa lang. Sabi nga ni Jeremiah, I love you with an everlasting love. Yes. No? So kaya yan po nag-express ng pagmamahal ang ating Panginoon. Amen. Ayan. So iniligtas si Brother Noli physically, and now you are saved also spiritually. Yes. Sister Lani. Kung babalikan natin doon sa after ng pagkakasala ni Adan at Eva, makikita natin, di ba? God made a provision. Doon pa lang ipinakita na niya yung pag-ibig. Kung talagang yung sinasabi nila, Elder Riel, na ang Panginoon ay isang Diyos na mahigpit, na harsh, o di pinatay na sana niya si Adan at Eva during that time. But He made a provision. At yung pangako niya doon sa Genesis 3:15, yung binhi. At sabi doon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting life. Imagine that. Sabi pa nga doon sa Romans 5 verse 8, na noong tayo ay mga makasalanan pa lamang, ay ibinigay niya yung kanyang anak, na siyang nagbayad ng ating mga kasalanan para tayo ay makapanumbalik doon sa nasirang relasyon natin sa Diyos Ama. So imagine that, ano po mga kapatid, parang ako, yes, I am a sinner, but kung mababasa ko yun, mabibigyan ako ng pag-asa na ang Panginoon ay pinatawad niya ako, na yung you will feel that you are loved because His only begotten Son, nag-iisa mong anak, Elder Riel, kaya mong isakripisyo. So doon pa lang mararamdaman mo talaga na ganun na lamang kalaki, kalalim, kaluwang ang pag-ibig ng ating Panginoon. So that is the perfect siguro evidence na sa akin, na naramdaman ko na God is love. Because He loves me so much that He died for kasama ako doon sa mga napatawad ng kasalanan dahil sa pagkamatay ni Kristo. Alam mo, that's why I am a Christian. There's no other religion in the world that teaches that God who is worshipped in heaven would go down, step down, and take the form of a man. Diba?
Yes. so that He can live with us. He can have communion with us. He can have closer relation with us, and He can show us who really God is. Yes. And then hindi lang doon. When we look at the cross, Yeah. we see His love. Diba? He is the God that He can create another human. Yes, tama. Yes, yes. Di ba? He can Yes. create another human. Sino ba tayo? We are just dust in the universe. And how come that God would die for me? Who am I? If you would ask me, am I worth dying for? Is this world worth dying for? Especially God would take His time and waste in it. I'm not saying that to waste, but like spend His time at papansinin niya tayo na tayo ay mga rebelde, na mga nagkasala, na parang alikabok. Galing tayo sa alikabok, literally. Yes. But God thinks that we are worth dying for. Amen. Diba? That's why I believe, that's why if you are that one, that you receive that kind of favor, na someone died for you, would you be thankful? Diba? Imagine that. And that's why we believe that there is God. Now, ngayon, may mga nagsasabing, bakit kailangan pa mamatay ng Diyos? Or bakit kailangan mamatay ni Kristo para sa atin? Hindi ba pwedeng patawarin na lang niya tayo and then wala nang mamamatay? How would that portray God? Anong karakter ng Diyos ang ipinakikita niya doon sa krus? Doon sa krus makikita natin yung kanyang pag-ibig, yes. Ngunit meron pa rin tayong isang kanyang karakter na binasa natin doon kanina sa Exodus, na makikita natin doon. He is, nagsisimula sa letter J. He is just. He is just. May mga nagtatanong mga ibang religion, religion Christianity, kailangang mamatay para para patawarin yung because God is just. Ang kanyang kautusan, ang kanyang karakter ay nalabag. Mhm. 'Di ba? Ang kasalanan ay kailangang may magbabayad. Tama. Yes. Ang kasalanan, ang sabi ay, ang kabayaran ng kasalanan ay Kamatayan. kamatayan Yes. sa Romans 6:23. Yes. Ngayon, anong iisipin mo sa Diyos na gumawa ng kautusan, tapos may lumabag, tapos sasabihin niya, okay na lang yan, pinatawad na kita, madali lang yan, libre ka na. Mm. What would you think of a God like that? Parang just... Siseryosohin mo ba yung kautusan niya? Yes. Parang, okay lang naman. Okay lang pala eh. Okay lang Punta lang pala. ako uli sa Oo. kanya, lalapit ako. 'Di ba? Yes. Siseryosohin mo ba yun na gumawa siya ng kautusan pero hindi naman pala niya? Walang pundasyon ang Oo. kanyang pag ganun ang ating Oo. Panginoon. 'Di ba? Pero para may pakita niya yung kanyang pagiging just, na siya ay matuwid sa kanyang paghatol, kailangan pa rin niya ipakita, kailangan may magbayad nung kasalanan na ginawa natin. Yung kasalanan, hindi yun pinalalampas. Yeah. Kailangan may hustisya. At gusto ko ang Diyos na ganon. I want a God who is just. Do you want a God na hindi just, na like palalampasin na lang yung mga kasalanan? Na wala na lang yun? Hindi. Ang ginawa ng Diyos ganito, nagkasala ka, kailangan mo mamatay, pero mahal na mahal kita. Anong gagawin mo ngayon? Pwede bang mamatay ang anghel para sa'yo? Pwede bang mamatay? Hindi. Kasi sila nilikha lang din. Sila ay hindi sila ang gumawa ng batas. 'Di ba? Ang ginawa ng Diyos, ako mismo, yung mamamatay para sa'yo. At doon nakita natin yung pag-ibig, natin yung pagpapakita ng Panginoon ng kanyang pag-ibig. Siya ay pag-ibig, pero siya din ay hustisya. Na hindi niya pinalampas yung kasalanan na walang magbabayad. Yes, tama. Siya ang nagbayad. Para bang,
may nag-speed na umano doon sa speed limit. 'Di ba? Nahuli ka ng pulis. Ngayon sabi ng pulis, nagkasala ka sa batas. Pero sabi mo, pasensya na po, sorry po. Sabi ng pulis ay ganito. Okay, pwede ka nang umalis pero wag kang lingan ha. Tama ba ang ginawa ng pulis o hindi? Tama ba ang ginawa ng pulis? Mali. Bakit? May batas. Kailangan mong sundin yung batas. Oo. 'Di ba? Tama na may awa ka. Naawa ka doon sa tao. At meron kang awa pero mali ang ginawa mo. Hindi mo yung hustisya. Pero ganito, Brother Noli, halimbawa, ikaw yung nag-speed limit, nahuli ka ng pulis, nagmakaawa ka, sorry po. Ang sabi ng pulis ay ganito, okay, paalisin kita ngayon, yung ticket mo, ilalagay ko sa pangalan ko, ako ang pupunta doon sa judge, at ako ang haharap doon, ako ang magbabayad na iyong multa. Kasi, kailangan may magbayad doon sa hustisya. Kailangan ang batas ay may ipatupad, may magbabayad noon, pero hindi ikaw magbabayad noon. Ika'y makakaalis na ako ang magbabayad noon. Amen. And that is exactly yung ginawa ng ating Panginoon. So, meron siyang awa, at the same time, pinulpil niya yung justice. Na hindi lang pinalampas yung kasalanan, pero yung justice, pinatupad niya. Yes. Pero siya yung nagbayad. Di ba? Would you love a God like that? Of course, yes. So, Iliano, meron po tayong Panginoon na hindi lamang na God, He is a God of love, He is also a God of justice. Yes. No? Kasi po tayo ngayon ay sa ating mundong ginagalawan ngayon, sometimes justice is not served. It's Yes. not fair. Yeah, it's not fair. No? But if we have kind of God like the God we have, He is a God of justice, it means talagang makita natin na yung fair na ating pong tinamasa ay nasa Kanya lamang. Yes. No? Yes. Yun. So, napakaganda. So, now, naipakita natin, na, yes, there is a God who created everything. Nakikita natin sa nature ang Kanyang pag-ibig. Every sunrise, kapag gigising ka sa umaga, God had given us a new day. Diba? Flowers in the field reminded us that God loves us. Yes. And saying that God is like saying na, I made this for you, so that we can be happy. There's a lot of things when you look around that you can be thankful to God. Sa kabila ng itong sanlibutan ito ay na-marred ng kasalanan, but there are still beautiful things sa nilikha ng Diyos na makikita natin. And nakita natin na hindi ang Diyos ang may pasimuno at likha ng kasamaan sa sanlibutan ito. Tama, yes. Hindi niya kalooban na magkaroon ng kamatayan. Ang kanyang kalooban at ang kanyang plano sa sanlibutan ito is a perfect world. May puro kabutihan, kagalakan, and He is preparing a world like that to those who will love Him also. Right? Yes. Now, nakita natin na pinahayag ng Panginoon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita at ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Pinahayag niya na this is who God is. Ito talaga ang Diyos. Kasi si Satanas kanyang pinipilipit at minamali ang ating kaisipan tungkol sa paniniwala sa Diyos. Pinaniniwala niya tayo na ang Diyos ay mahigpit, ang Diyos ay sadista, ang Diyos ay huwag kang gagawin kasi binabantayan ka ng Diyos at kanyang inililista lahat ng kamalian mo at gustong-gusto niyang parusahan ka. Hindi, di ba? Ang Diyos natin ay mapagmahal. Kasi po, Elder, tayo po ay ginawa ng Panginoon na mayroon pong freedom of choice. Yes. No, hindi po kasi tayo gaya na po ng isang robotic na na machine na kung ano po yung sinasabi ng isang tao ay susunod. Yes. No? Kaya so yan po natin makikita yung pag-ibig ng Diyos din. And one thing more is yung paano po natin paano ko po na malalaman na mahal tayo ng Panginoon ay yung ating breath of life. Yes.
isa ito sa mga evidence na we should be thankful for. Dahil hanggang ngayon, wala sa mga oras na ito, tayo po ay mayroon pang hininga. No? So, yun po ang ating mga dapat pasalamatan. Yes. And kung babasahin natin ang banal na kasulatan, hindi rin doon natatapos. He's preparing for us Yes. a bright future, a better future. And ang Panginoon ay He is an amazing God. Pinakita sa atin ang kanyang pag-ibig. So, Sister Lani, maybe closing thoughts na ating masasabi tungkol sa mga kapatid natin yan, maaaring pinanghihinaan ng pananampalataya, mga kababayan na nag-iisip, is God there? Is God real? Ano ang may papaya mo sa kanila? I want to read this verse na siyang isa sa mga gusto kong verse na especially sa Jeremiah 29:11. So, minsan alam mo yon yung kung na-question natin ang ating Panginoon, nandiyan ba talaga, may Diyos ba talaga? But kung titingnan natin, ano po mga kapatid, this verse. Lani, last na lang. Na anong pagkakaiba nung mayroong bang pagkakaiba sa buhay? Kung paano yung sa pamaraan ng pamumuhay, kung paano ko mabubuhay, kung ikay naniniwala sa Diyos o hindi naniniwala sa Diyos. Ano yung pagkakaiba? So, closing thought. Okay. Ako din ay isang converted. And noong ako'y hindi ko pa nakikilala ang ating Panginoon. Yes, I know that there is God, but hindi, alam mo yun, wala akong personal na relationship sa Kanya. But since then, sa pagbabasa ko ng Biblia, tinanggap ko siya sa pamamagitan ng pananampalataya. And as I go on to my journey in this faith, at nagbabasa ako ng banal na kasulatan na as we can see a while ago, sinabi natin na ito yung nag-rebuild kung sino ang ating Diyos. And nababasa ko yung kanyang mga salita. Noon, alam mo yun yung, it's like easy-go-lucky na ginagawa ko yung what makes me happy. Yan. Ayan. At kung yung bang, yun siguro yung unang ano ko na ginagawa ko kung ano yung what makes me happy. But since then, na naalaman ko yung kalooban ng Panginoon, nagkaroon ng direction yung aking buhay. Na hindi lang ako gumagawa ng, alam mo yun, just to pass the day. Alam mo yun? Yung, nandun yun na yung pagpapahalaga na yung direction, yung purpose na sinasabi mo nga, na hindi ako nabubuhay lang dito na just for myself. Yes, that just to, mamuhay lang tapos wala na. Mamamatay na. Yes, mamamatay na. At hindi lang mamuhay para yung ibigin yung mga makamundong bagay na ito, but nagkaroon ako ng goal, ng purpose, especially someday He promised us that if we will continue to be faithful to Him, He will give us eternal life. At yun yung isang nakapagbigay sa akin na hindi lang ako namumuhay ngayon na walang purpose. And I have that direction and purpose na kung saan ay makabuluhan. Amen. Salamat, Sister Lani. Brother Noli, your final okay. So, sa akin din po, Brother Riel, no? Makita ko before na yung hindi pa kami, wala pa kami sa pananampalataya. My family ay makita ko na walang peace. You know? Kasi yung my father, my mother ay wala pong araw na yung walang mga bangayan, Argument. walang awayan. Dahil kasi aking father is lasinggero. Then pag malasing aking papa ay yung mama ko ay yung nabunganga. So, syempre, ay nandiyan yung gulo sa pamilya. Yan po makikita natin na a family without God ay talagang there is a war. No? Pero, praise God na hindi lamang ako ang tinawag ng Panginoon, pati din pala ang aking pamilya. No? Kasi when aking papa ay lasinggero, yung gambling, yung sugal, mahilig sa sugal eh. Pero 2010, when I was in college na, yes, my father started to
open his Bible. Amen. Then, by God's grace, Praise he God. became an Adventist and now he is an elder. Praise God. So, ganyan po, no? Dati, makita ko na ang aking pamilya ay pagka kinabukasan, yung papa ko ay inaayos niya yung mga bubong namin, yung bintana namin kasi sinisira niya. Yes. Kasi nga magulo. Pero ngayon, napakatahimik na. No, napakaganda Praise na. God. So, mga kapatid, may parting words sa atin pong mga manonood sa atin, mga elder ngayon, ay the question about who God is. Para po maintindihan po natin, marasan po natin yung mga pag-ibig ng Panginoon, try to open your mind. Try to just open your heart, Yes. open your eyes. Kasi kapag bukas po ang inyo pong mga isipan, ang ating puso, ay ganito po ang pangako ng Panginoon. Amen. Sa Revelation chapter 3, verse 20. Akin po itong basahin dito sa aking pong Biblia. Sa Revelation 3, chapter 20. Sabi dito, I stand at the door. Behold, I stand at the door Yes. and knock. So, if anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him, and he with me. So, yan po ang pangako ng ating Panginoon, mga minamahal naming mga tagapanood. Amen. So, nawa ang mensahe na ito ay atin pong maisabuhay sa araw-araw. Amen. So isa na naman pong napakagandang episode ang atin pong napakinggan. Salamat po sa pagsama sa amin ngayon sa Bible Talk. At ang Panginoon ay nag-aanyaya sa bawat isa sa atin. Amen. Gaya ng binasa ng ating kapatid na Brother Nolly. Ano po? Siya ay handang ipahayag sa atin. He is ready to show us great things. And He is ready to change our lives. If someone, maaaring ikaw, ay nandun sa pagkakataon na nagtatanong, may purpose ba ang buhay? 'Di ba? Mayroon bang Diyos? Yes, nagnanais siya na ipahayag ang kanyang sarili sa iyo at bigyan ng purpose ang iyong buhay at gumawa ng mga dakilang bagay at great things sa buhay mo. May miracle at araw-araw nakikita natin yan. Gaya ng isinyer ng ating mga kapatid ngayon, ang pagbabago ng buhay ng tao. Nagbabago siya ng buhay ng tao at kaya din niyang baguhin ang buhay mo. Amen. Amen. God bless at muli hanggang sa susunod na episode. Bye-bye.